3 araw ang nakalipas. Ang kuya kong si Luming, kasama ang pamilya ay nagpunta sa Timog Silangang Asya para magbakasyon. May nangyaring aksidente. Pero kahit patay na siya, sinubukan pa rin siyang iligtas ng ospital ng 8 oras. Sinabi ni Alfredo sa ate ko, nasa kome siya at kailangang operahan. Ang gastos ay umabot sa 200,000. Mahirap magpadala ng pera mula abroad. Kaya, sa mabuting payo ni Alfredo, pumili sila ng charity fund na kapartner ng ospital. Hindi ko gets. Paano ba kinukwenta ang interest dito? Ayaw mo, wag ka. Hindi naman ang asawa ko ang naghihintay mamatay sa operating room. Sige, ako na ang pipirma. Yung wristband ng kuya mo, naglabas na ang puso na tumigil yung tibok, alas 3:20 ng hapon. Pero nung unang beses, lumabas ang doktor mula operating room. Pinapahanap na sa akin ng pera. Malapit nang mag-alas 4 noon. Hindi talaga nila sinubukan iligtas. Kung hindi, pati wristband, hindi man lang nila napansin. Sir, kailangan mo nang umalis. Pinapasok ko kayo. Nasa panganib din ako. Hindi mo na andito si kuya, alagaan mo sarili mo. Binilhan kita ng masarap na pagkain. Kuya, malaki na ako. Kahit gaano ka pa kalaki, bunsong kapatid ka pa rin. Kung hindi mag-aalala si kuya, sino pa? Hintayin mo pagbalik ko ha. Yung bangkay. Wala bang kukuha? Binili ko na. Ikaw? Bibili ng bangkay? Dahil gusto nyo talagang mag-rescue ng mga patay. Dadagdagan ko pa ng isa. Sapat na ba yan? Okay, sige. Sige, kuha mo na. Walang halaga ang bangkay dito. Pinakamadali dito ang bangkay. May 2 pa akong bilin. Sige, sabihin nyo lang. Basta may pera, sigurado ang serbisyo namin. Ayusin niyong makeup niya. Dapat makapal ang blush, para mukha siyang buhay. Pangalawa, gamitin ng mainit na water bag, para hindi malamig ang mga kamay, at paa niya. Sir, pinagastos nyo ng ganito kalaki sa isang patay. Tapos, gusto nyo pa magmukhang buhay? Para saan ba talaga ito? Gusto kong parusahan ng mga nakaputing damit na iyon, ang mga halimaw, para matikman nila ang karma. Ate, Noong panahon na yun, 80,000 lang ang hiniram ko. Bakit ngayon 300,000 ang babayaran ko? Nakasulat sa kontrata, malinaw at puting papel. Ikaw mismo ang pumirma. Ayaw mo nang magbayad? Walang pambayad. Itong batang babae ang collateral nyo. May isang pasyente sa VIP room. May kidney failure. Naghihintay ng donor. Kung hindi, ikaw muna magbayad ng interest para sa kuya ko. Walang pambili, tapos magpapagamot pa. Ang mahirap, hindi dapat nililigtas. Hindi mo kaya, ha? Bitawan mo si mama, masama ka. Papa, tulungan mo ako. Patay na ang tatay mo. Sino pang aasahan mong magligtas sa'yo? Kuya? Yang kuya mong weakling, aasa ka pa ba sa kanya para iligtas ka? Bilisan mong tumakbo, andito si kuya. bitawan mo siya. Sino ka ba, ha? Huwag kang makialam. Ate,
Yakapin mong mabuti si Xiaoyu. Hayop! Kuya, pasensya na. Nakipag-away na naman ako. Kasama ka pa sa gulo. Wala kang mali. Kung inaapi ka, dapat lang gumanti. Tandaan mo, may kuya ka. Nasa panig mo palagi si kuya. Kuya, huwag ka mag-alala. Pati si ate at Xiaoyu, ako na ang magtatanggol. Ikaw? Hintayin mo. Hindi palalagpasin ni Kunya ang ginawa mo. Azen, ayos ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Dito sila ang may control. Nakipag-away ka, baka, gumanti sila, sobrang delikado. Xiaoyu, huwag kang matakot. Andito si Tito. Tito, sabi nila patay na si Papa. Si Papa ba talaga'y patay na? Hindi. Natutulog lang si Papa. Nagsisinungaling si Mama. Alam kong patay na si Papa. Noon pa, nagkwento si Papa. Sabi niya, pag namatay daw ang tao, nagiging bituin sila sa langit. Oo. Ngayon bituin na si Papa. Habang buhay niyang sasamahan si Xiaoyu. Huwag ka nang malungkot. Alam ko. Pero gusto pa rin umiyak ni Xiaoyu. Ang bituin sobrang taas. Hindi na ba niya kayang magkwento kay Xiaoyu? Hindi na makakasama si Xiaoyu sakay ng kabayo. Tito, yung mga tatay ng iba rito, magiging bituin din ba sila? Sang-ayon ako mag-sign ng loan. Bata pa siya. Hindi dapat pabayaan. Ang pamilya ng Kama 34, kulang pa ng 50,000 ang pambayad sa operasyon. Kung hindi mabayaran ngayon, titigil ang gamot, pauwiin. Bigyan niyo pa ako ng 3 araw. Maghahanap pa ako ng pambayad. Hindi pwedeng matigil ang gamot. Akala mo ba charitable ang institusyon ang ospital? Umalis ka na! Xiaoyu, gusto mo ba silang tulungan? Oo, walang tatay. Malungkot si Xiaoyu ngayon. Ayaw ni Xiaoyu na ganito rin ang ibang tao. Sige, pangako ng tito mo. Dito, hindi na mawawala ng mahal sa buhay ang iba. Azen, Ate, tingnan mo ang ospital na ito. Walang maayos na sistema. Hindi patas ang singil. Hindi makatao ang pagtrato sa pasyente. Hindi ginagampanan ng med staff. Ang responsibilidad nila, ayaw naming mangyari. Kay kuya ang hindi malinaw. At hindi dapat, maulit pa ang trahedya. oo. Pero malaki sila dito. Kaunti lang tayo. Ano bang magagawa natin? Ate, nagtiwala ka ba sa akin? Naniniwala ako. Ayos. Ngayon, ikaw, huwag ka nang magtanong pa ng kahit ano. Gawin mo lang lahat ang sasabihin ko. Si kuya, kinalagaan niya ako buong buhay niya. Ngayon, ako naman ang papalit sa kanya. Ako ang maghahanap ng hustisya para sa lahat. Yung ospital na iyon? Ang direktor ay si Tuokun Shinawa, kasapi siya ng pamilya Shinawa. Malakas ang koneksyon niya sa legal at illegal na mundo. Hindi siya basta-basta pwedeng galawin ng kahit sino. Pero may mga bagay na kailangan gawin ng isang tao. Nandito tayo sa Timog Silangang Asya. Hindi ito sa loob ng bansa na kaya mong gawin kung ano ang gusto mo. Magpapatawag ng pulis. Ang mga pulis at si Tuokun, nagkakampi sila, magdedemanda sa korte. Yung legal team niya, kayang gawin. Bangkarote ang pamilya mo sa laban. Gaganti ka ng mag-isa. Kahit kaya mong talunin ng 10, paano kung 100 tao pa yan? May daan-daang tauhan siya at may mga baril pa. Kuya Long, hindi ako pumunta dito para lang. Pakinggan yung sinasabi mo. Maaga pa lang namatay ang mga magulang ko. Si kuya na ang naging tatay at nanay ko. Siya ang nagpalaki sa akin. Pagka-graduate niya ng high school, nagtrabaho na siya agad. Para mapag-aral ako sa kolehiyo at mapalabas ng bansa.
Buong buhay niya, hindi niya, naisip ang sarili niya. Ngayon lang, ngayong taon, unang beses niyang sinubukang gumastos para sa sarili niya. Sabi niya, gusto niyang isama si ate at si Xiaoyu, magbakasyon dito sa Timog Silangang Asya. Pero ganito na lang, basta-basta na, lang siyang namatay sa ibang bansa, tapos gusto mo tanggapin ko na lang? Paano ko matatanggap yon? Yung ospital na yan, totoo lang, pugad lang yan ng ilegal na raket. Laging nililigaw ang mga dayuhang nagpapagamot doon. Maraming ordinaryong pasyente na naging biktima nila. Walang kabusugan yang taong yan. Kamakailan nga, gusto pa niyang gawing public ang ospital nila, pati sistema ng ospital nila, at lahat ng connection niya sa likod. Nandito na lahat sa dokumentong, to aralin mo ito pag-uwi mo. Plano mo na pala talaga akong tulungan. Siyempre, magkakampi tayo dito. Buhis buhay na magkapatid tayo. Narinig ko kasi, pagka-uwi mo ng bansa, naging executive ka raw. Lagi kang naka-Amerikana, oras-oras, regular kang nagtatrabaho, baka nawala na yung tapang mo. Ito ang tunay na kilala kong ikaw. Sige, sabihin mo, ilan ang kailangan mo? Ano ang plano? Sabihin mo lang, bahala na ako. Yung tungkol kay kuya, akin na yon. 2 maliit na pabor lang ang kailangan ko mula sa iyo. Una, kailangan kong magpagawa ng death certificate para sa isang bangkay na may basbas mula sa lokal na gobyerno. Dapat malinaw ang oras at dahilan ng pagkamatay. Dapat opisyal. Walang pwedeng kumontra. Pangalawa, makipag-ugnayan sa media, lalo na sa mga media na tumutulong sa Tuokon Hospital. Media para sa pagpapalakas ng publicity ng pagpapalista ng ospital. Tulungan niyo ako, doktor. May kailangan ng tulong. Help, tulong. Ang tatay ko. Matindi ang sakit niya. Pakitulungan ninyo po siya. Mahirap lang kami. Pasensya na po, sir. Pasensya na po, sir. Ang tatay ninyo. Doktor, marunong ka bang magsalita ng Chinese? Hindi ako magaling sa English. Hindi ko naiintindihan. Nakikiusap ako. Basta mailigtas lang ang tatay ko. Kahit magkano pa, papayag ako. Kahit mag-loan ng mataas na interest, wala akong pake. Tulungan ninyo ang tatay ko. Sir, huwag kayong mag-alala. May pinakamagaling na equipment at eksperto ang ospital namin. Gagawin talaga namin ang lahat para mailigtas ang tatay ninyo. Halika, dalhin muna ang pasyente sa emergency room. Maghintay po kayo sa labas. Magtiwala po kayo sa amin. Kritikal ang kondisyon ng pasyente. Ito ang listahan ng gamot. Pakikuha agad sa Friendship Pharmacy sa tabi ng hospital. Bilisan mo. Nurse, anong klaseng gamot ito? Ano ba talaga ang kondisyon ng tatay ko? Lahat ito ay pang-emergency. Maiintindihan mo ba kapag sinabi ko? Ang oras ang buhay? Huwag kang magpaligoy-ligoy pa. Kung ikukumpara sa RMB, 16,000. Cash lang ang tanggap namin. Para mahirap lang siya, pero galante bumili ng gamot. Dapat sinamantala pa natin. Parang inilabas na ang huling barya. Dahan-dahan lang. Sa susunod, benta pa ulit ng isa. Maganda ang pag-arte nila ngayon, pinakamahalaga sa mga Hua Nationals ang paggalang sa magulang. Para sa mga magulang, handa silang isakripisyo lahat, pinakamadaling pagkakitaan ang mga ganitong tao. Talagang matalino si Direktor. Yung may heart attack nung isang araw, One National din. Yung mag-ina lang, walang pamilya. 20,000 ang kita natin. Yung ngayon pa nga nagsabi, kahit magkano, papayag siya. Dahil may karanasan na tayo dati. Siguradong malaki ang kikitain natin. Narinig ko, talagang pumunta siya sa pharmacy. Binili niya ang gamot. Yung gamot na nabili niya, pwede sa tatay niya ng 10 beses. Galingan ninyo. Pag naging successful na ang listing ng hospital, hindi na lang red wine ang iinumin natin, champagne na, magbibilang ng pera hanggang mamuti ang kamay. Director, ano ang susunod? Standard procedure pa rin. Ikaw na ang bahala, sabihin mo sa kanya. Lumalala ang kondisyon, kailangan ng stent. Singilin pa ng 20,000. Talaga namang matalino si Direktor.
Sir, mas malala pa ang kondisyon ng tatay ninyo kaysa sa inaakala namin. Sobrang barado ang ugat. Kailangan ngayon din maglagay ng cardiac stent. Ito lang ang tanging paraan para mailigtas siya. Magbayad ka muna. 20,000? Para sa stent. Kung sabihin ko, ang tatay ko, 15 taon na ang nakaraan. Nagkaroon na ng cardiac stent surgery. May 3 stent na sa katawan niya. Sa medical knowledge, imposible nang malagyan pa. Siya ng ika-4, Doktor, talaga bang hindi mo nakita? O hindi mo man lang sinuri? Pasensya na po. Nandyan po ba ang direktor? Kami po ang team ng medical frontliners na palabas. Dapat yata ang direktor po ang nagpasabi ng tungkol sa pagsushoot ng promotional video para sa stock market listing. Bakit biglang napaaga kayo? Ang mga nangyayari sa loob, hindi dapat malaman ng publiko. Sir, kung hindi po kayo marunong sa medisina, huwag po kayong basta-basta magsalita ng kung ano-ano. Dahil po ang tatay ninyo ay dating naoperahan sa puso, napakahina na po talaga ng mga ugat niya. Kaya ngayong nagkakagipitan sa operasyon, lalo pong naging kritikal ang sitwasyon. Ang stent na ito lang ang tanging solusyon ngayon. Bawat minutong patagal ninyo dito, mas tumataas ang panganib sa tatay ninyo. Bakit? Di ba kanina sabi mo, kahit magkanong halaga handa ka, ngayon 20,000 lang nag-aalangan ka na. Mas mahalaga ba ang pera kaysa sa buhay ng tatay mo? Ang lakas-lakas pa ng boses mo kanina, pero ngayong kailangang magbayad, tikom ka naman. Mukha namang hindi siya mayaman, baka nga talagang gipit siya. Sabi nga nila, sa lahat ng kabutihan sa huwago, ang pagiging masunurin sa magulang ang una, pero parang di naman ganoon dito. Habang ang tatay mo nakahiga sa operating table, nag-aagaw buhay, ikaw, anak, nasa labas, para lang sa 20,000, nakikipagtawaran. Kung ako yan sa tatay ko, pati palayok sa bahay ipagbibili ko, basta mailigtas. Ayaw mo ba talagang gumastos para mailigtas ang sarili mong ama? Pasensya na po. Na-witness patuloy ng mga reporter ang eksenang to. Layunin ng ospital ang magligtas ng buhay. Pero kung kamag-anak ayaw makipagtulungan, wala rin po kaming magagawa. Ba't ka tumatawa? Doktor, huling beses ko nang tatanungin. Sigurado ka bang ang tatay ko, na ngayon ay nasa operating room, ay talagang kailangan itong 20,000 stent para magpatuloy ang operasyon? Kayo po? Mag-isip muna bago sumagot. Oo naman. Ngayon sa operasyon, pinakamahalagang sandali na ito. Yung ugat ng pasyente, parang papel na lang nipis, napaka-brittle. Kailangang agad na maglagay ng stent para masuportahan. Kung hindi, pwedeng magdugo ng malala anumang saglit, kahit anong milagro pa, hindi na maililigtas. Pag dahil sa tagal mo, namatay ang pasyente, parang ikaw na rin ang pumatay sa tatay mo. Sir, baka naman talagang wala ka namang pera. Nagpapanggap ka lang na may problema sa amin? Kung wala ka talagang pera, dapat sinabi mo na agad. Nasasayang ang oras namin sa pag-rescue, pati oras ng ibang pasyente na dadamay. Tandaan mo, operasyon ng tatay mo ay mismong direktor namin ang sumasagawa. Maraming nakapila na kailangan din ng direktor. Tama, kung wala kang pera, mas maganda pa sanang naghanda ka muna bago pumunta ng ospital. Ano tawag mo dito? Sa tingin ko, piniperahan lang niya kami sa harap ng TV, pinipilit ng konsensya para makalibre. Mga kasama, ganito ang mga sitwasyon na araw-araw naming nararanasan. May mga kamag-anak ng pasyente para makatakas sa gastos, gumagawa ng kwento, naninira pa ang professional judgment ng doktor. Pero hindi ibig sabihin na ganito, pabayaan na lang namin ang pasyente. Ang misyon namin ay magligtas ng buhay. Iyon ang tungkulin namin. Tama, ang ospital namin sa tagal ng panahon, iba't ibang klase na ng tao ang nakita namin. Meron talagang iba, magpakabanal sa salita, pero puro compute sa utak. Alam ko, 20,000 hindi biro ang halaga. Pero ang stent na ito ay imported. Ganito talaga ang cost. Sigurado kami, kahit piso, hindi kami nagsobra sa singil. Tsaka naman, mas mahalaga ang buhay ng tatay ninyo kaysa 20,000, di ba? Ganito na lang, ako na po magdedesisyon. Pwedeng installment ang bayad sa operasyon. Ngayon, 100,000 lang muna. Iyong natitira, saka na lang bayaran pa unti-unti. Okay ba yan? Sige. Magbabayad ako. Ayun naman pala. Ang mahalaga, mailigtas ang tao. Dali! Sir, dito po kayo mag-swipe ng card. Pag nagbabayad po kayo, paki-check na lang natanggap nyo ang agreement para pwede na kayo mag-installment. Sa wakas bumigay din. Pwedeng kunin na ang bayad. Ayos, tapos na. Isa na namang na-close na deal. Nasa labas lang ang mga reporter. Kailangan ng oras ng pagkamatay ng pasyente ay hintayin nating makaalis sila.
Make sure ninyong tama ang timing, saka lang tawagin ang kamag-anak. Siyempre, dahil mahal na mahal niya ang tatay niya, bali wala sa kanya ang dagdag na gastos para sa aftercare. No problem tayo dyan. Nakapublic na ang ospital natin. Ganitong mga malalaking deal, araw-araw meron. Sa takdang panahon, kayong lahat, magiging pioneer. Lahat may bonus, halos di na mapigilan ang kita. Dr. Bundy, pakikwento nga po ang proseso ng rescue ngayon. Nang dinala ang pasyente, sobrang kritikal na talaga ng lagay. Baradong-barado ang ugat, lagpas 70%. Ang una naming ginawa agad ay cardiopulmonary resuscitation at gumamit ng pinaka-advanced na thrombolytic na gamot dahil sa pangunguna ng direktor namin na si Tuokog, ang Sinawa International Hospital ay benchmark na sa Southeast Asia pagdating sa gamutan sa cardiovascular. Ganito kagagandang resulta, marami kaming cases bawat buwan. Dr. Bundy, talagang napaka-inspiring. Ito na siguro ang front cover story natin. Para sa amin, normal operation lang ito. Balik na po ako sa trabaho. Salamat sa lahat. Doktor, may tanong lang ako. Pagkarinig ko sa paliwanag nyo, talagang panalo ang hospital nyo. Paano kung namatay ang tatay ko? Kaya nyo pa ba siyang iligtas? Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? Seryoso po ako. Kung namatay ang tatay ko, kaya nyo pa bang i-rescue? Anong kalokohan yan? Patay na nga eh. Paano mo pa i-rescue? Hindi ba talaga pwede? Basic medical knowledge na po iyan. Nangaasar ba kayo? Hindi ba talaga pwede? Paano kung dagdagan ko pa ang bayad? 10,000. 20,000. Ano bang habol mo? 50,000. 10 milyon. Loko na to. Kahit gaano kalaki ang bayad, Patay ay patay. Wala na talagang paraan. Patay na siya. Dito ka na lang nang gugulo. Sinayang mo pa ang oras ng ospital namin. Guard, narinig nyo na po lahat. Sinabi ng doktor, ang patay. Hindi pwedeng isalba. Hindi pwedeng isalba. Miss Nurse, ganun din ba tingin mo? Oo naman. Walang pwedeng gawin sa patay. Sabi na mismo ng doktor at nurse, walang rescue na pwedeng gawin sa patay. Basic medical knowledge po yan. Tama ba? Oo. Siyempre, kung patay na siya, ano pa pwedeng gawin? Malinaw naman na hindi pwede. Tama na. Ano ba talaga ang gusto mong palabasin? Mukhang hindi na stable ang emosyon ng pamilya. Kailangan ng may aksyon agad. Kung yan ay common knowledge, Eddie. Itong death certificate na ito ay inilabas ng gobyerno, lihay timo at legal. Lahat ng detalye ng namatay, oras ng pagkamatay, at sanhi, malinaw ang lahat dito. At ang pangalan ng patay dito sa certificate ay siya rin kasalukuyang ginagamot ninyo sa operating room. Ayon sa death certificate, 2 araw na siyang patay. Kaya, doktor, paano nyo talaga na i-resuscitate ang isang patay na tao? Mga kababayan, ngayon po, makikita nyo na inilabas ng pamilya ang official death certificate. Ngayon sa operating room, ang ginagamot ni doktor ay isang bangkay na pala. Hindi totoo yan. Ikaw, nangonggotong ka lang dito. Ganitong klase ng certificate. Kahit saan pwede magpagawa sa print shop. Tingnan mong mabuti, may selyo ng gobyerno. Pirma ng doktor na nag-issue. Lahat ng detalye, mahahanap agad. At eto pa. May official QR code na pwedeng i-check online. Meron pa bang duda na peke yan? Kahit totoo pa ang certificate, so ano naman ngayon? Yung death certificate sa kamay mo at ang pasyenteng ginagamot sa operating room, magkaibang tao yan. May punto ang doktor. Ngayong andito ang napakaraming media at dami ng audience na nanunood. Pasukin na natin ang operating room. Tingnan natin ang pasyente sa operating table at ikumpara sa certificate para malaman kung pareho nga. Tingnan na rin natin paano ang rescue method nyo. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Alam mo ba ang medisina? Sterile area ang operating room. Ikaw bilang outsider, pag pumasok ka, kung ilang bakterya ang dala mo roon, gitna ng rescue ang pasyente. Kapag na-infect siya, sino ang mananagot? Ngayong butas na ang ugat, mahina puso, lahat ginagawa namin para sa kanya. Pag pumasok ka, maski isang bugso ng hangin, pwedeng maging sanhi ng pagkamatay niya. Ikaw ang pumatay, hindi kami. Mga kaibigan, pakinggan ninyo muna ang kwento. Kami ang mga doktor. Sa operating room, todo bigay kami para iligtas ang pasyente. Ang mga kamag-anak nasa labas, pinagdudahan kami. Gusto pang pilit pumasok sa operating room. Anong tawag mo diyan? Yan ay parang pagpatay o kaya naman ay para patayin ang tatay niya. may punto rin naman siya. Hindi talaga pwedeng basta-basta pumasok sa operating room. Paano kung may nangyaring masama?
Sino makakapagpaliwanag? Yung taong 2 araw ng patay. Pwede pa bang may mangyari? Nang dinala ang pasyente sa ospital, may tibok ng puso, may paghinga, may blood pressure, lahat ng kagamitan namin, may record ng lahat. Ikaw, wala kang alam dyan, nagdadala ka lang ng papel. Dito ka, kung ano-ano ang pinagsasabi. Ang ospital namin, araw-araw nagra-rescue ng 12-dosenang pasyente, hindi pa nangyari ang ganitong kaso. Ngayon, ang kamag-anak na ito, dahil hindi makabayad, naisip gawin ang ganitong maduming paraan para mangikil. Kung sigurado ka sa sinasabi mo, Pabayaan mo akong pumasok kahit isang beses. Pag nakita ko talagang may resuscitation, agad akong magsusorry. babayaran ko lahat ng naging gastos. Hindi pwede. Sabi ko hindi pwede. Kaya hindi pwede. Maliban na lang kung tatahakin mo ang katawan ko. Kung talagang gusto niyang makakita, pabayaan mo siyang makakita. Ilabas ang pasyente. Malungkot kami. Ginawa namin ang lahat ng makakaya. Hindi na naisalba ang ama ninyo. Ito ang buong report ng resuscitation, detalyado hanggang sa segundo. Ang pasyente dumating sa ospital ng 14:20, alas 2:03, bumalik ang tibok ng puso. Sa surgery, dahil sa komplikasyon, alas 8:15, namatay. Bawat proseso, may record, may pirma, may tatak, may QR code na pwedeng iscan. Gusto mo bang iscan? Ang bilis mo ah. Mas malaki pa pala ang kapangyarihan ng mga nasa likod ni Tuokun kaysa sa inaasahan ko. Salamat sa'yo, kanina ipinaglaban mo, napatunayan ang kredibilidad ng ospital na ito. Kung ganon, ganitong kalidad din ang report ko. Parang may ebidensya din ang ospital ah. Sino nga ba ang nagsisinungaling? Mga kaibigan, pakinggan niyo ang buo kong paliwanag. Itong taong ito, dahil sa pera, kahit sariling ama, ginagamit bilang kasangkapan. Gusto pang dumisan ng ospital na nagtutulong sa mga tao. Ngayon, kailangan ko talagang malutas ang lahat ng ito at linisin ang pangalan ng ospital. Nasa harap ang katotohanan. Ayaw mo pang aminin. Ang kapal ng mukha mo. Kilalang kilala ko siya. Taga Huwagwo siya. Nakilala ko siya nung nasa Huwagwo ako. Isa lang siyang sugarol. Naubos ang lahat ng pera, kaya tumakas papuntang Southeast Asia. Noong huling nasa kasino, nangutang sa akin, di pa binayaran. Walang hiya talaga. Kaya pala ganito, may utang ka dahil sa pagsusugal, kailangan ng pera. Kaya kahit anong paraan gagamitin para ma-scam ang ospital, yan ang naisip mo, ano bang mapagkakatiwalaan sa sinasabi ng isang sugarol? Hindi totoo ang sinasabi nyo. Hindi siya sugarol. Kapatid siya ng aking yumaong asawa. Ipinaglalaban niya ang hustisya para sa aking namatay na asawa. Ang asawa niya, bigla ang namatay dahil sa heart attack. Taga Huwagwo pala. Ikaw pala yun, kailan mo babayaran ang utang mo sa akin? Nagpa 5-6 ka pa. Hindi naman ako. Ay, magkakasabot pala kayong lahat. Nagplano, pumunta sa ospital. Namatay ang asawa, dinamay pa ang bayaw sa scam. Lahat ng tao sa pamilya, walang magandang ugali. May ebidensya ako. Na-video ko sila, habang namamotong, kunwaring nagre-rescue. Ate, huwag mong palabasin. Dahil ang bilis nilang makontrol ang opinyon. Mas komplikado pa ang sitwasyon kaysa inaakala natin. Ang natitirang ebidensya. Dapat gamitin sa tamang oras. Kung ngayon ilalabas mo, makakahanap pa sila ng iba pang dahilan. Pero, Kung iniisip nila na sila ang panalo, hayaan natin silang mas manalo ng mas lubos pa. Huwag mong kalimutan, may panguling alas tayo. Natatakot. Kaya hindi mailabas. Ngayon sana, ang ospital namin, dapat masaya dahil mag-IPO na. Pero nagkaproblema pa. Kung wala ng bagong ebidensya ang taong iyon, hindi natin pwedeng pabayaan nilang dungisan ang ospital. Sa harap ng media at ng lahat ng nanonood ng live stream, dapat imbestigahan ng buo ang kaso. Nag-invite ako ng mga kilalang eksperto mula Thailand, si Dr. Somchai, at si Dr. Pira, espesyalista sa cardiovascular, bilang saksi, live sa buong internet, walang editing, walang pagbabago. Hayaan nating makita ng buong mundo kung may problema ba ang Sinawa Hospital o wala. Azim, gusto nilang gawin. Gusto nilang gawing mas malaki ang entablado para mas masakit ang pagkatalo nila mula sa pananaw ng batas. Kung ang death certificate ay hindi tumutugma sa katawan, talagang pwedeng masampahan ng extortion ang kamag-anak.
Ayon sa medical record, may vital signs ang pasyente pagdating ng ospital at namatay si Luhejeng dahil sa komplikasyon pagkatapos ng operation. Ayon sa routine ng klinika. Ano pa ang gusto mong sabihin? Ikaw ang nag-organisa ng press con. Ikaw ang nag-imbita sa mga eksperto. Ikaw ang gumawa ng report. Kunwari pang nagtatanong. Kung may tapang ka. Tito, Benedicto Sarmiento, niligtas niyo naman si Papa. Bakit kayo nag-aaway? Batang maliit. Naalala mo ba nang pumunta ako dito kay Tito Benedicto Sarmiento? Sabi mo puro tao ko ang kasama dito, pero ang batang babae na ito, hindi naman pwedeng magkasabwat sa akin, di ba? Bakit nyo pinipigilan akong magtanong? Batang maliit. Sabihin mo sa lahat, noong araw na iyon, may tibok ng puso ba si Papa pagdating? Si Tito Alfredo ba? Iniligtas ba si Papa? Oo. Tingnan nyo, ito yung anak ng pasyenteng pumanaw. Ang cute na bata, di ba? Ang mga bata, hindi marunong magsinungaling. Ikwento mo kay Tito, noong araw na yon, paano ka tinulungan ng mga doktor sa pagsagip sa tatay mo? Si Doktor, tuloy-tuloy ang pag-pump sa dibdib ng tatay ko. Ginawa ba nila lahat ng makakaya? Pawisan ba sila ng husto? May pawis po. Kilala mo ba kung sino yung mga doktor na tumulong sa resuscitation? Narinig nyo yon? Isang 6 na taong gulang na bata, mismong nakita ng mga mata niya na ang mga doktor natin ay todo effort na isalba ang tatay niya. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, buhay pa ang pasyente nang pumasok sa operating room, may pulso pa siya. Sinubukan talaga naming iligtas siya. Nang dalhin ng asawa ko dito, totoo namang buhay pa siya. Tapos sinimulan nyo ang resuscitation. Pero ilang sandali pa lang sa operating room, tumigil na kayo. Sandali lang, sabi nyo na dinala dito ay buhay pa. Tapos hawak nyo na ang death certificate, biglang sinabing katawan na lang ang dinala. Alin ba talaga ang totoo sa mga sinasabi nyo? Wala kayong kwenta kausap, mas kapanipaniwala pa yung bata. Ito, iba naman tong pinag-uusapan. Yung nangyari ngayon. Kaya, malinaw na ang katotohanan. Isa lang itong bigong resuscitation, sa natural na paraan dahil hindi na idaos ang resuscitation, hindi ito matatawag na medical malpractice. Ang taong ito, may dalang death certificate, para lang magkunwaring may nangyaring masama. May nakita pa ako na si Doktor kinuha yung gamot ni Papa tapos tinapon palihim sa basurahan. Humihinga pa si Papa noon. Pagkakatapon ng doktor ng gamot, hindi na gumalaw si Papa. Nandoon pa rin yon sa basurahan. Umiiyak si Mama noon, kaya di niya nakita. Anong gamot? Wala namang gamot, wala naman talagang dalang. Gamot ang kapatid mo. Ikaw ang nagturo sa kanya na sabihin yan. Hindi. Si doktor ang nagtapon ng gamot. Kung totoo yan, di sinadya niyong patayin. Ako, hindi ko alam. Wala namang gamot sa tatay niya. Paano ko naman itapong ang gamot ng pasyente? Kung hindi kayo naniniwala, hanapin niyo sa basurahan. Ilang araw na ang nakalipas. Siyempre wala na kayong mahahanap sa basurahan. Kamag-anak mo ba, tong bata na to? Paano mo masasabing totoo mga sinasabi niya? Direktor, kani-kanina lang sinabi mo. Ang bata hindi nagsisinungaling. Sigurado ka bang nakita mo? Ang batang nagsisinungaling. Mapupunta sa impyerno. Ano bang ginagawa mo? Bata pa lang yan. Huwag mo siyang takutin. Bakit ka nagsisinungaling? Sino nagturo sa'yo? Nakita ko talaga, Papa, natatakot ako. Wala na akong Papa. Huwag kang matakot, Xiaoyu. Nasa langit si Papa na nagbabantay sa'yo. Nandito rin ang mga tito, tita na nag-aalaga sa'yo. Miss ko si Papa. Nangako siya sa akin na dadalhin ako mamimingwit ng pawikan, pero tulog na lang siya palagi. Kawawang bata. Sinungaling itong batang to. Xiaoyu, bakit? Sabi ni Papa, dapat lagi kang magtiwala kay Tito at protektahan mo si Mama. Nagsinungaling si Xiaoyu. Hindi siya mabuting bata. Hindi. Pinakamabait kang bata, Xiaoyu. Hindi ganyan ang lahat ng iniisip nyo. Ang sinasabi ng bata, hindi naman mapapatunayan. Pero sa totoo lang, malinaw na talaga ang nangyari. Sinabi mo ang totoo. Ano ibig mong sabihin? Dito, puro eksperto sa industriya ang nandito. Kung may kakilala ka pang mas mataas na authority at maglabas ng ebidensya, aminado akong. Tama ka. Huwag ka mag-alala. Sa buong Southeast Asia, wala nang mas gagaling pa sa mga eksperto dito. Parang may logo ng WHO. Ako
Ako ay mula sa komite ng Pandaigdigang Etika Medikal. Sa imbitasyon ni Luzing, pumunta kami rito para magsagawa ng independenteng investigasyon sa insidenteng ito. Kilala ko yung matandang puting buhok na yon. Noong 25, naging chairman siya ng komite ng etika medikal ng Geneva noon. Profesor, hindi ko alam na nandito rin kayo. Somchay, noong pumirma ka sa report na ito, naisip mo ba ang karera mo? Ayon sa paunang pagsusuri, higit 88 oras na ang nakalipas mula nang mamatay. Fix na ang rigor mortis, walang bakas ng recent medical intervention. Hindi kailanman na-rescue ang bangkay na ito. Magsusumite kami ng kompletong ulat at reference ng investigasyon. Ang anesthetic record at ECG may magkaibang oras ng entry. May malaking discrepancy sa sistema. Hindi magkakaroon ng ganitong error sa tunay na medical records. Peke ang report. Sobrang grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kalupit na gawain. At nakalagay sa kontrata, kung mamatay ang pasyente, ang utang, doble ang utang. Typical na death insurance scheme ito. Ibig sabihin, alam na ng ospital at nagpapautang na mamamatay ang pasyente. Hindi ito charity, pagpatay ito. Hindi valid sa batas ang kontratang ito. Sobrang lupit. Buhay ng tao. Parang wala lang. Peke ang ulat. Tapos nagpapautang pa ng mataas na tubo. Director Thakon, ano pa masasabi mo? Mga international expert, ano ang susunod na mangyayari sa kasong ito? Kakon, Bandi, Somchay, Tira at iba pa, sangkot sa kasong pagpatay, pamemeke ng dokumento, at iligal na pagpapautang. Makikipagtulungan kami sa lokal na pulisya para panagutin sila sa ilalim ng batas, na bigyang hustisya. Ang mga biktima at kanilang pamilya. Tapos na? Tapos na ang lahat. Huwag kang magmadali, mayroon pa, tapusin mo muna, saka ka magdiskarte ng kasinungalingan. Mas madali gawin. Ate, ilabas mo na. Nakakaawa sa kabubuhan. Binili ng mahalang gamot. Hindi naman magagamit. Kami pa ang nagbalik. Niloko ang pasyente na bumili ng gamot na mahal. Hindi naman panggagamot, binalik pa sa botika. Sa kilos nila, parang sanay na sanay. Mukhang hindi lang ito nangyari minsan. Direktor ng ospital. Paano mo ipapaliwanag ito? Peke ang video na to. AI lang ang gumawa nito. Siya ang ini-introduce, technical expert sa AI. Sa ngayon, consultant ng Interpol. Walang cut ang video, walang audio na ni-edit. Original ang data at info ng kagamitan. Magka-match lahat. Ito ang pinaka-original, totoong recording. Direktor Siwala. Pwede ka nang magsalita ngayon. Handa ako magbigay ng pagkakataon sa'yo na magpaliwanag. Kung ayaw mong magsalita, ako na lang magsasalita. Hindi ito unang beses ninyong gumawa ng kababuyan. Pero paano ko nalaman? Bakit sigurado ako? Sigurado akong namatay ang kuya ko sa operating room. Ito ang data ng band ng kuya ko. Alas 3:30 ng hapon. 0 na ang heart rate, pero ang declared time of death ng ospital. Alas 11:20 ng gabi. Direktor, pwede magtanong, sa loob ng 8 oras, sino ang sinasagip ninyo? Para saan ito? Pampaporma lang ang smart handband na ito. Pwede magbasa ng heart rate, blood pressure, tulog. Hindi ka mapalagay sa akin. Ngayon ako naman ang bantay sa'yo. Sige, si kuya laging suot, hindi binababa. Wala kang problema. Si kuya ang haligi ng pamilya. Hindi magigiba. Siguradong, pinangalagaan ng mabuti ang katawan. Ako ang nagbigay sa kanya ng band. Kuya, siguradong gusto mo rin, labanan ng mga demonyong ito. Kung naging maayos ang rescue ninyo, kahit basic check lang, sa kanya, makikita ang band. Ang yabang ninyong yun. Nagpahamak sa kuya ko. Nagpahamak din sa inyo. Ang wristband ay hindi profesional na kagamitang medikal. Normal lang ang error. Ban ng anak ko ito. 13 taon lang siya ngayon. Sabi ng ospital, alas 8 daw ng gabi siya namatay. Pero sa band, alas 5:20 ng hapon. Asawa ko, sabi ng ospital, alas 3 ng umaga. Sa band, alas 1:10 lang. 110 minutes ang difference. Nanay ko ngayon nasa ICU. Kakabayad lang ng dagdag na gastusin.
Wokun. Akala mo ba si Kuya lang ang sinuutan ko ng band? Grabe, ang dami. Ilang buhay ito? Ilang tao ang niloko ng ospital na ito? Sa mga araw na ito, nahanap ko lahat ng kamag-anak na nagdala ng pasyente dito. Lahat sila. Pinagband ko, ng pareho, ni record ang totoong oras ng pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay. Real-time monitoring. In-upload sa cloud. Hindi na mababago. Sa mismong oras na ito, Sa mismong segundo. Nag-update pa ang data sa mga band na ito. Paano mo masasabi na peke ito? Paano ka pa makakapagdahilan? gusto kong makausap ang abogado ko. Hanggang wala pa siya, hindi ako magsasalita. Wokun, tingnan mo sila. Mga totoong tao itong lahat. May mga magulang, may mga anak, may mga pamilya na naghihintay sa kanila, na kumain sa bahay. Suot ninyo ang puting coat. Sinasabi ninyo, doktor kayo, tagapagligtas ng buhay. Pero anong ginawa ninyo? Ginawa ninyong slaughterhouse ang operating room. Pinagkakitaan ninyo ang buhay ng pasyente. Ginawang ATM ang mga buhay nila. Ibalik mo ang anak ko. Mamamatay tao ka. 13 taon lang ang anak ko. Hayop, wala nang linaw ang pagkamatay ng asawa ko. Pinilit pa akong mag-high interest loan. Bugbugin sila, itapon ang masasama sa impyerno. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong nangyayari sa taong ito? Baka may mangyaring masama. Kung tuloy-tuloy ang bugbogan. Hayaan mong maglabas sila ng galit. Nagpigil masyado matagal. Bantayan mo lang. Baka may mamatay. Tigil! Tigil lahat! Walang gagalaw. Mga riot, hulihin silang lahat. Bakit ninyo kami pipigilan? Mga mamamatay tao sila. Ano man ang problema, dapat dumaan sa batas. Vigilante justice, kasalanan din yan. Siya ang pinuno ng gulo. Ito, siya ang nanguna. Sir Police, hindi kami naggugulo. Nasira ang mga pamilya namin. Ginapang pa sa mataas na utang. Naghahanap lang kami ng hustisya. Nandito lahat ng ebidensya. May witness na international expert. May media na nagbabantay. Lantad na ang katotohanan. Direktor ng ospital, wala na ito sa kamay ko. Magpapadala ang taas ng tao para mag-imbestiga. Ngayon, pakalmahin natin ang lahat. Bandi, paano mo nagawa sa likod ko ang mga walang konsyensya mong gawain? Direktor ng ospital. Anong sinasabi mo? Hindi ba ikaw ang nagsabi? Na manahimik ako, nagagawa mo pang magsinungaling. Ang tiwala ko sa'yo, ginawa kitang department head. Pinag-operate ng pasyente. Tapos, pinalsipika ang mga rescue record. Pinilit ang kamag-anak mag-high interest loan. Kanino mo ito dadalin? Pati ikaw. Tumatanggap ka ng kickback mula sa botika. Anong tingin mo sa ospital na to? Kayong mga bulok na pasaway, dinungisan nyo ang pangalan ng ospital. Ako mismo ang mag-aasikaso niyan. Walang makakaligtas. Hindi po totoo yan, Direktor. Hindi po ako tumanggap ng kickback ng patago. Lahat ng to ay dahil sa inyo. Pasensya na po, Direktor. Ako po ang naging gahaman. Nagkamali po ako. Humihingi po ako ng tawad sa mga pasyente. Patawad po sa ospital. Patawad po sa inyo. Hindi po alam ng direktor namin ang anuman dito. Ako po ang may gawa ng lahat ng ito. Opo. Hindi po alam ng Direktor. Malinis daw ang direktor? Paanong hindi niya malalaman? Niloloko niyo kami? Na malala?
Sa lahat, patawad po sa inyo. Ako ang nagkulang sa pamamahala, pinayagan kong makalusot ang mga bulok. Simula ngayon, pansamantalang isasara ang ospital para ayusin ang problema. Lahat ng may kasalanan ay isasampa ang kaso. Ako si Tuokun Shinawa. Bibigay ako ng kasagutan sa inyong lahat. Naputol ang signal. Anong nangyari? Ako ang head ng Special Investigation Team ng Department of Health tungkol dito. Simula ngayon, ganap na naming hahawakan ang investigasyon. Linisin ang lugar. Pakiusap sa mga kaibigang media at eksperto na lumabas muna. Mr. Lu Zheng, hinahangaan namin ang tapang at determinasyon mo. Huwag kang mag-alala. Tungkol dito, sisiguraduhin naming makakakuha ka ng kasagutan mula sa gobyerno. Lahat ng ebidensya, seryoso naming sisiyasatin. Aarestuhin ang dapat arestuhin. Hatulan ang dapat hatulan. Pero ang mahalaga, dapat idaan sa legalidad ang lahat ng proseso. Walang private justice, walang gulo. Kung ganyan kayo ngayon, mahihirapan kami. Azim, anong gagawin natin? Kontrolin ang mga balita, itago ang mga ebidensya. Sa harap, kunwaring legal ang lahat. Pero ang totoo, gusto pa rin nilang mailigtas si Tuokun. Pero sa ganitong sitwasyon, kapag lumala pa, tayo pa ang malalagay sa alanganin. Sige, magtiwala ako sa gobyerno. Maghihintay ako ng sagot. Pero ang mga ebidensya ko, naipasa ko na sa International Medical Ethics Committee. Kung hindi makatarungan ang sagot ninyo, malalaman ito ng buong mundo. Siyempre, siguradong magiging patas kami. Tito, nahuli na ba ang mga masama? Oo, mahuhuli rin sila. Kaso lang, kailangan lang maghintay ng konti. Ngayon, sa Shinawa International Hospital, may bagong update tungkol sa kaso ng pagkamatay ng pasyente, ayon sa Department of Health Investigation Team. Ang autopsy report ni Luming ay nagpakitang may error sa oras ng pagkamatay bukod dito. Ang nurse na isinasangkot ay nagpakamatay na dala ng takot sa kaso, nag-iwan siya ng suicide note, nagpaumanhin siya sa pamilya ng biktima, sa nangyaring malaking kahihiyan ng ospital, nagpaumanhin din siya. Ganoon na lang nila, pinabayaan ang buhay ng tao. Si Bandy lang ang sumalo ng lahat. Si Kuya daw tumakas, hindi pa rin nahuli. Yung nurse nagpakamatay na. Ang galing ng record error. Kay husay na pagpapakamatay para takasan ng sala. Ate-in-law, nakita mo ba? Hindi na tayo makadaan sa tamang daan. Kuya Long, alam ko na andyan ka palagi. Sa huli, kailangan pa rin kitang abalahin. Makikipagtulungan kami ng buong buo sa investigasyon. Bibigyan namin ng paliwanag ang pamilya ng namatay. Paliwanag. Ngayong pagkakataon. Ako naman ang magbibigay sa iyo ng sagot. Tito, pwede ba naming ipaghiganti si Papa? Hindi ito paghihiganti. Katarungan ito. Xiaoyu, tandaan mo. Hindi hinihintay ang katarungan. Pinaglalaban ito. Hindi ko po maintindihan, pero sabi ni Papa, ang mabuti ay ginagantimpalaan, ang masama ay pinaparusahan. Tama? Hindi nagkamali si Papa mo. Hello. Sige, alam ko na. Galing ito sa ospital. Si Director Tuokun. Pupunta siya mismo para humingi ng tawad sa ating mga pamilya. Ginoong lugi ng Linhui tungkol sa pagpanaw ni Ginoong Luming. Bilang kinatawa ng ospital, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa inyo. Nagkaroon ng kapabayaan sa aming pamamahala, kaya nagkaroon ng pagkakataon ang mga katulad ni Bandy. Bilang pagkilala sa aming pagkukulang, handa ang ospital na magbayad sa inyo ng 5 milyong piso. Sana'y tanggapin ninyo. Director, hindi kayo bagay maging doktor. Hindi nyo ba naisip mag-artista na lang?
Nagkamali ako. Hindi ko sinadya. Pinilit niya lang ako. Sabi niya patay na raw ang anak ko. Kailangan ko ng pera sa pagtanda, kaya binigyan niya ako ng malaking pera. Pinagsuot niya ako ng wristband. Pinalabas na, magpatotoo ako para sa kanya. May sakit na talaga ang anak ko. Hindi ospital ang dahilan ng pagkamatay niya. Mula nung araw na yon na nagpapatotoo ako, hindi na ako mapakali. Mabuting tao si Direktor. Ako ang nagpasama sa inyo. Ano? Ibig mong sabihin, lahat ng mga lumabas na testigo na pamilya ay nagsinungaling. Ikaw yun, natatandaan kita. Hindi pa lumalamig ang bangkay ng anak mo. Sinabi mong, kailangang maningil ng katarungan. Sa ginagawa mo ngayon, hindi ka ba nahihiya sa kanya? Ako. Sige na, tama na. Ang mahalaga, tanggap mo ang pagkakamali mo. Tungkol sa nangyari kay Ginoong Luming, may pananagutan talaga ang ospital. Itong si Ginoong Lu, medyo naging agresibo lang ang paraan niya para maiganti ang kanyang kuya. Naunawaan ko naman. Hanggang dito na lang sana ang usaping ito. Hindi ko na pananagutan si Ginoong Lu Zheng sa paninira niya sa ospital. Sige na, ayos na. Umuwi na tayong lahat. Uuwi na kami para i-report agad ang nangyari. Mabuti na lang alam mo ang dapat gawin. Sinunod ko na lahat ng utos mo, pakiusap, palayain mo na ang anak kong babae. 7 lang siya. Wala na akong anak na lalaki. Hindi ko rin kayang mawalan ng anak na babae. Pakiusap, maawa ka. Nakauwi na ang anak mong babae. Tandaan mo ang leksyong ito. Ang hindi dapat sabihin, huwag sasabihin. Ang taong hindi mo dapat galitin, huwag gagalitin. Anak, sorry ha, sorry talaga. Yung batang babae sa pamilya nila. Kasing cute mo rin siya. Subukan mong galawin ng kahit isang hibla ng buhok niya. Ipapadamay ko ang buong pamilya mo. Ginoong Lu, huwag ka munang magalit. Pinupuri ko lang naman yung bata. Sa huli, yung tatay niya wala na. Kailangan magpatuloy ang buhay ng iba. Kaya hanggang dito na lang talaga ang usaping ito. Tama ba? Azing. Ako. Medyo natatakot ako. Tigilan na natin to. Noong una, si Lu Zheng ang lumapit sa akin. Pinapagsuot ako ng wristband. Sabi niya matutulungan akong makuha ang hustisya ko. Hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Yung tungkol kay mama, nabigyan na kami ng ospital ng bayad. Ngayon, higit 20 pamilya na ang bumawi sa dati nilang paratang laban sa Sinawa International Hospital. Sinabing, naimpluwensyahan lang daw sila ng iba. Sabi ng ospital, pananatilihin nilang magsampa ng kaso sa mga may kinalaman. Sila lahat sila bumaligtad ang sinabi. May proteksyon ang mga nasa taas. Nagbago ang opinyon ng tao. Paano natin lalabanan si Pukon? Pati yung nanay. Pati anak niya. Kahit mga bata, hindi pinatawad ni Pukon. Ang bata pa ni Xiaoyu. Ayokong. Ajing, hindi natin kaya manalo. Wala nang ibang daan. Ate-in-law. Anong gusto mong sabihin? Umuwi na tayo sa China. Masyado nang magulo dito. Pagod na ako. Ayokong may mangyari kay Xiaoyu. Ako na maghahatid sa inyo ni Xiaoyu pabalik sa China. Hindi, Azing. Sabay-sabay tayong uuwi. Hindi gugustuhin ng kuya mo habang nasa langit siya. Naialay mo ang sarili mo bilang sakripisyo para sa kanya. Aalagaan ko ang sarili ko. Hindi. Sabay tayong aalis. Pagbalik natin sa China, pwede nating kunin ang abogado. Pwede tayong lumapit sa embahada. Baka may iba pa tayong paraan. Ate-in-law. Talaga bang sa umatras lang tayo? Ligtas na tayo? Mama, nung dumating tayo, nakita rin natin yung punong yun. Oo nga, 100 lang papunta sa airport. Pare-pareho lang. Hindi, wala na si Papa. Bakit pa tayo uuwi sa China? Tito, sabi mo noon, ang katarungan hindi hinihintay, pinaglalaban. Nagbago ka na ba ng isip? Xiaoyu, hindi sa binabawi ko ang sinabi ko. Pwede bang sa ibang araw na natin pag-usapan? Sabi ni Papa, makakasama pa rin siya kay Xiaoyu balang araw pero di rin niya tinupad. Puro kayong matatanda, sinungaling. Dapa. Ate-in-law. Xiaoyu.
Kuya, pinangga ko kung poprotektahan ko sila. Sigurado bang patay na silang lahat? Sigurado. Luzeng, nagkaroon ka pa ng lakas ng loob lumaban sa akin. Ang kuya mo, kahit papaano ay naiwan na buo ang bangkay. Ikaw naman. Isang tao lang mula Huago, walang pasintabi kung umasta. Dito, ang nagmamay-ari ay si Shiwala. Daan-daang milyon. Dahil sa kagaguhan mo nawala lahat. May mga isyu palaban sa Sinawa International Hospital, nagkalat ang problema. Kahit mamatay ka ng 100 beses, kulang pa. 100 beses. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ba talaga ang nangyayari? Mga tulad ni Tuokun, buksan. Yung sinasabi niyang hanggang dito na lang. Mukhang ibig sabihin, buhay natin ang nakataya. Hanggang dito na lang. Azheng, pinapaboran niya na planuhin ko ang lahat ng maaga. Sa orihinal, sa bus na yon. May ilang bangkay lang na kinuha ko sa punerarya. Mga walang pangalan na katawan. Hindi aksidente ang banggaan ng sasakyan. Sadyang ginawa laban sa atin. Tito yung masamang tito, gusto ba niyang patayin tayo? Oo. Pero hindi ko siya pinayagan mangyari yon. Ligtas na ba tayo ngayon? Sa ngayon lang tayo ligtas. Xiaoyu, natatakot ka ba? Hindi natatakot si Xiaoyu. Azing, tama ang sinabi mo. Kung uurong ka, hindi ka matitiyak na ligtas. Ngayong nagsimula na tayo sa landas na ito. Walang balik. Akala nila patay na ako ngayon. Maraming bagay, mas madali pagkaganoon. Ate, sasabay ka kay Long. Magpapadala siya ng tao para ihatid kayo pabalik ng bansa. Hintayin mo ang magandang balita ko. Ayoko umalis. Oo, sa mga araw na ito, palagi akong natatakot. Natatakot ako na may mangyaring masama kay Xiaoyu. Natatakot ako na hindi natin kaya silang labanan. At, natatakot din ako na, nakatingin lang ang kuya mo sa langit habang sumusuko tayo. Nay, huwag kang matakot. Pinakamagandang sandata laban sa masama ay ang tapang. Mas matatag si Xiaoyu, kesa sa inaasahan natin. Bilang nanay, kailangan ko maging mabuting halimbawa sa anak ko. Pamilya tayo. Hindi mo pwedeng dala lang mag-isa. Tito, hindi rin ako aalis. Gusto ni Xiaoyu makita ang masama na mahuli. Sige, sama-sama tayo. Huwag kang mag-alala. May bahay ako sa labas ng syudad. May nagbabantay ng 24 na oras. Lahat ng pagkain at gamit galing sa labas. Hindi dumadaan sa lokal na palengke. Doon muna titira si ate at Xiaoyu. Talagang ligtas doon. Salamat. Sa magkapatid, huwag mo nang sabihin yan. Ano ang plano mo susunod? Mas madali ang lahat kung patay na sila, at upagin. Noon, siya ang kinatatakutan sa mundo, bumalik na ulit ako. Hindi naman ako umalis. Dr. Bandy, huwag mo kaming sisihin, sabi ng direktor. Habang buhay ka, walang makakatulog ng payapa. Hindi, wag mo akong patayin. Hindi ako magsasalita. Wala akong sasabihin. Yeah. Paano siya naglakas loob? Ang dami ko nang ginawa para sa kanya. Ako na nga ang tumanggap ng kasalanan. Nagpirma ng peking report. Bakit? Tuokun, napaka-inutil mo. Ginamit lang ako, tapos pinatay. Hindi ka magiging masaya. Kahit maging multo ako, hindi kita patatahimikin. Ikaw? Hindi ka ba patay na? Hindi ako magpapatalo. Kahit maging multo, hindi ko kayo palulusutin. Dumating ka para patayin ako? Si Tuokun ang nagpadala sa'yo? Hindi. Gusto ni Tuokun patayin ako. Gusto mo rin akong patayin. Gusto ko rin patayin ka. Namatay ka na kanina, ikalawa na lang, na nagpakamatay dahil sa takot sa kaso. Ang dami ko nang ginawa para sa kanya. Sabi niya, iingatan niya ako. Sabi niya, basta aminin ko, ilalabas niya ako. At pagkatapos, inamin mo na. Pinapatay ka nun. Alam ko. Alam kong ganito siya. Wala naman akong magawa eh. May asawa't anak din ako.
Nagkunwari ka ng patay sa harap ni Tuokun at nakapuslit pa sa loob ng kulungan. Mas grabe ka pa sa iniisip ko. Pwede mo ba akong tulungan? Mailigtas mo ba ang asawa at anak ko? Pwede. Salamat. Ano ang kaya mong ibigay? Sa bahay namin. File room. May isang lumang espasyo sa ilalim ng lupa. Mga manual na talaan. Mayroon pang USB. Lahat ng transaksyon na hinawakan ko, nandyan lahat sa loob. Ikaw? Talaga bang kaya mong protektahan ang asawa at anak ko? Kapag nangako ako, hindi ko binabawi. Sumama ka sa akin. Ay oo nga pala, Bandy. Nangako ako na ililigtas ko ang asawa at anak mo. Pero tandaan mo, may utang ka pa sa kuya ko ng isang buhay. Masamang tao. Ginagawa pa niyang illegal na operasyon ng organ transplant. Yung mga pasyenteng malapit ng sumuko. Kung mapasok sa requirements, kinukuha nila at binibigay sa may kapangyarihan para sa transplant. Kung hindi pasok, kunwari lang na near rescue, niloloko ang pamilya ng pasyente para makasingil ng malaki. Itong si Bandy, malamang may tinatago pa. Kahit anong paraan gamitin mo. Kahit hukayin mo pa ang buong lupa. Basta bukas ng umaga, gusto kong makita ang talaan sa opisina ko. Siya si Direktor. Parang may gumalaw ba dito? Direktor, may nangyari pong masama. Ano? Si Bandy? Nawala. Yung ipinadala natin para tapusin siya, nahimatay sa selda. Wala na si Bandy, di alam kung buhay o patay. Hinala naming tinulungan tumakas. Ano? Sino may gawa? Hindi po. Namin alam. Nahack ang CCTV, walang makita kahit ano. Asawa at anak niya. Wala rin po, nawala na din. Walang silbi. Diyan ka lang magbantay. Walang papasok kahit sino. Hintayin mo akong bumalik. Opo. Sobrang kapal ng mukha. Luzeng, ako na ang magdadala nito pataas. Ito lang lahat? Sapat na to para makulong ng matagal si Tuokun. Hindi pa sapat. Hindi pa ba to sapat? Makukulong nga siya dito. Pero wala pa ring mangyayari sa mga big boss niya. Baka after ilang taon, makalaya pa siya. Tingnan mo ang mga order slip na to. Nagpapasang import ang mga peking gamot mula sa Puluo. Pinalalabas na imported na gamot, tapos ipinagbibili sa mga pasyente. Wala pang 1 sa 10 ang presyo kumpara sa bentahan. Peke. Hindi naman. Ganun ka, peke. May bisa pa rin, pero hindi kasing epektibo. Sa ospital nyo ngayon, ilang imported na gamot? Ang peke? Siguro 9 sa 10. Kapag naputol ang supply, parang titigil na din ang ospital. Ay madali lang yan. Kailan darating ang susunod na shipment? Papasabugin ko na lang yung barko nila. Kuya Long, alam mo ba kung ano trabaho ko sa Pilipinas? Yung regular na 9 to 5?
Wala akong pake sa mga problema mo. Alam ko, ang tito ko ay nagtatrabaho sa kumpanya ng gamot. Sabi ni Papa, yung gamot na ginagawa ng kumpanya ng tito ko, tinatawag na yung special na gamot nakakaligtas daw ng napakaraming tao. Ang galing. Sakto naman. Buti na lang talagang may karma. Nahuli rin siya ng kamay ko. Direktor. Mula sa Puluo, sabi ng mga tao roon, nadiskubre yung pabrika, hindi na makalabas ang paninda. Ilang piraso ang naharang ng customs. Lahat. Paano nangyari yon? Yung isang batch. Tanungin mo. Direktor, naubos na ang mga gamot. Nag-aalboroto na yung mga pamilya ng mga pasyente. Sino may gawa nito? Sino ba ang sumasaksak sa likod ko? Si Bandy. Hanapin niyo pa rin. Kapag nahanap, tapusin na agad. Walang iiwan na buhay. Benedicto Sarmiento. Tuwa, kun. Ilang gulo pa ba ang dadalhin mo sa akin? Benedicto Sarmiento. Ayoko nang makarinig pa ng paliwanag. Huling pagkakataon mo na ito. Kung hindi makabangon ang ospital, wala ka ng silbi. Anong gagawin natin? Si A, ilang araw nang laging nasa labas. Kita mo namang. Handa na ang lahat ng plano niya. Mahal. Yung nanakit sa'yo. Malapit na siyang maparusahan. Maghintay ka lang, konti na lang. Ate, ang tagal ko nang gustong itanong to sa'yo. Noon ba? Napabayan mo ba o nainis ka ba sa akin? Sa lahat ng ginagawa ni Kuya, lagi muna akong iniisip, nung palis siya ng bansa, halos, ibigay na lahat ng ipon niya sa akin. Kahit hindi niya sinasabi, alam ko naman. Lagi siyang may guilt. Dahil sa dami ng hindi niya. Naibigay para sa sarili niyang pamilya. Hindi naman. Wala akong naramdamang ganyan. Lumaki akong ulila. Wala akong pamilya. Bago ko pa nakilala si kuya mo, hindi ko alam kung ano ang pakiramdam, na may nag-aalala para sa'yo. Si kuya mo yung tipo. Na kahit tinapay lang ang kainin, pero uunahin niyang ibigay. Sa'yo ang ulam. Sa'yo, sa akin, pati kay Xiaoyu, ganun siya. Binigyan niya ako ng pamilya. At ikaw, parte ka ng pamilya na to. Ikaw ang pinaka-pinagmamalaki ni kuya mo sa buong buhay niya. At gusto niya, maging maayos palagi ang buhay mo. Kaya ano man ang mangyari. Importante, ingatan mo sarili mo. Alam ko naman. Huwag kang mag-alala. Ano na naman? Singil o legal notice ba? Director. Letter of intent po ito. Galing sa Huaguo. Waking Capital. Mag-i-invest ng 30 bilyon. Oo. Ang ganda ng offer nila, pero may isang kondisyon. Kailangan within 6 months makabalik uli sa stock market. Kung hindi, kukunin nila lahat ng shares. 30 bilyon, sapat yon para solusyonan lahat ng problema. Pwede nang buuin uli ang supply chain ng mga gamot, ang bangko, kayang ayusin, masusupil ang issue sa mga pasyente. Talagang mapapabilis ang process ng pagbalik sa stock market. May maipapaliwanag na rin tayo sa boss. Walang sino man ang tuluyang nawawalan ng pag-asa. Sabi ko na nga ba? Ako si Tuokun, Sinawa. Hindi pa tapos ang laban ng buhay ko. Direktor. Pero medyo kakaiba ang pakiramdam ko. Yung Luna yon, taga Huaguo siya. Simula nang magdala siya ng bangkay dito, at nagpasimuno ng gulo sa ospital, hindi na naging maswerte ang mga nangyari sa atin. Ngayon pati supply chain natin ay naputol, at ang nagpasiya nun ay ang pharmaceutical company ng Huaguo. Sila ang unang gumawa ng hakbang. Lahat ng pangyayari may kinalaman sa Huaguo. Biglang may sumulpot na Huaguo na kapital. Ang ibig mong sabihin, ito ay isang patibong.
Pakiramdam ko lang kasi. Masyadong nagkataon. Gaano pa katagal tatagal ang pera natin sa account? Wala pang isang buwan. Patay na si Lujeng. Isang patay na tao lang, anong dapat katakutan? Tungkol naman sa investment na to, kahit patibong pa yan, papasok pa rin ako. Kung hindi susubukan, sigurado ang pagkamatay natin. Kung susubukan, baka may pag-asang mabuhay pa. Lalo na't ako si Tuokun, matagal na akong sanay mag-survive dito sa Southeast Asia. Iba't ibang problema at pagsubok na ang nakita ko. Isang huwagwo na kapital lang yan. Hindi ako matatalo ng basta-basta. Sagutin mo sila. Pumapayag akong makipagkita. Pero ako ang magtatakda ng lugar. Sa club ko, turf ko to. Isa pa, imbestigahan mo ang background ng Huacheng Capital na yan. Gawin mong kasing detalyado hanggat kaya mo. Opo. Zeng, pinacheck na ni Tuokun ang lahat. Hindi ko talaga maintindihan. Kayang-kaya mo namang gawing perpekto ang buong background ng investment na to. Bakit kailangan may iniwang butas? Siguradong maghihinala na siya ngayon. Kapag hindi niya tinanggap ang investment, sayang lahat ng ginawa natin simula pa noon. Tiyak gusto mo siyang maghinala. Hintayin mo lang. Kuya Long, Tinanggap ng Shiwala Hospital ang investment. Sinasabing naghanda sila ng high-end na pribadong dinner at inimbita tayong makipag-usap ng mas detalyado. Ano? Direktor, may problema ang pinagmulan ng pondo ng Huacheng Capital. Bakit pa rin kayo nagpasya na makipagtulungan? Ikaw talaga, masyado ka pang bata. Kung lehitimong kapital yan, bakit papasok sa isang ospital tulad natin? Siyempre may mga negosyo silang ayaw nilang ilantad sa publiko. Pati ang operasyon ng ospital natin, may sarili ring mga patakaran. si Tuokun, mapag-alinlangan siya. Pero mas mataas pa ang kumpiyansa niya sa sarili. Kung ang background ng Huacheng Capital, malinis na malinis, iisipin niya na sobrang perpekto, kaya magpupursige siya na mag-usisa. Posible pang mapunta tayo sa gulo. Pero kung tayo mismo, mag-iwan ng ilang bahid, hayaan natin siya ang makadiskubre. Mag-aakala siya na lahat kontrolado niya. Kung ang background nila walang kapintasan, baka hindi na ako makatulog. Sa mundong ito, masyadong perpektong mga bagay tiyak na peke. Pag alam na ang totoong kwento, lahat tayo'y may bahid, wala nang dapat magmataas. Ang tawag diyan, pakinabang para sa bawat isa. Wala siyang ibang kalasag. Ang pera sa account niya hindi tatagal ng isang buwan. Ang mga supplier nagmamadaling magpakolekta. May mga kamag-anak ng pasyente na nag-aalburuto. Pati ang malalaking tao sa likod niya pinipilit din siya. Para siyang nalulunod ngayon. Kahit isang hibla ng dayami. Kakapit siya ng mahigpit. At sasabihin niya sa sarili niya na ang dayami na yan siya mismo ang pumili. Hindi inabot ng ibang tao. Ang kailangan ko ngayon ay pera. Ang kailangan nila ay proyekto na mabilis mapalista. Kung tungkol man sa kung saan galing ang perang yan, importante ba, pag naipolista na ang ospital, sino pa ang mag-aalala sa nangyari ngayon? Talagang matalino si Director Gao. Halika, kahit sino ka pa. Pag pumasok ka sa pintong ito, ikaw na ang target ni Tuokun. Kaya, hayaan mong isipin niya na siya ang hunter? Pero sa totoo siya ang biktima. Maligayang pagdating. Long, kuya, hindi ko inakalang ikaw pala ang darating. Boss ng Southeast Asia na Chinese community, matagal na akong humahanga sa'yo. Dati, nagpaabot ako ng mensahe ng ilang beses, gusto kong imbitahan si Long, kuya, na kumain, pero hindi ka nagbigay ng oras. Director, hindi naman sa hindi nagbigay ng oras. Noon kasi sikat na sikat ka sa industriya. Hindi ako makalapit. Sa China, may kasabihan tayo, mas mainam tumulong sa nangangailangan kaysa magbigay sa sobra. Long, kuya, kung magtagumpay ang partnership na ito, hindi kita kakalimutan. Para lang itong magkakaibigan, taga-ugnay lang ako. Kaibigan ni Long, kuya. Kaibigan ko na rin yon. Ang Huacheng Capital, kung ikaw mismo ang lumalakad, mas lalo akong nagkakaroon ng kumpiyansa. Oh, tagapagsalita lang ako, tagapatakbo lang. Pinapunta niya ako muna para makausap si Director, alamin ang kalakaran. Long, kuya, ano bang gustong malaman ng kaibigan mo? Isa lang ang request niya, kumita. Kumita ng malaki, mabilis kumita,
Wala na siyang pakialam sa iba. Kaya Long, kuya, huwag kang mag-alala. Ang revenue ng Shinawatra Hospital mula noon lagi ng maganda, pinakamalaking private hospital sa lungsod na ito. Financial Report, Director, ikwento mo sa akin ang mga official na report. Ako si A. Long, ilang dekada na sa Southeast Asia, lahat ng klase ng negosyo na daanan ko na. Ang mga report na yan, pangmukha lang sa bangko, huwag mo akong biruin gamit yan. Long, kuya, talagang matalino ka, kaya hindi ko na pagtatago ang totoo. Ang ospital, syempre may ibang negosyo din. Yung balitang sagip buhay nyo, laking kontrobersya. Napanood ko rin sa balita. Sa totoo lang, Direktor, masyado tayong walang konsensya. Pero hindi yan ang pangunahin kita. Oh, Isipin mo naman, umaasa ka pa sa mga namatay sa operating room, magkano lang ba kikitain dyan? Delay lang naman sa pag-announce ng time of death, pero sila, walang tigil sa kaguluhan. curious din ako dito. May lending business din ako. Malaking problema ang koleksyon. Ang taas ng interest na sinisingil mo sa pamilya, paano kung di makuha? Long, kuya, huwag mong kalimutan, ospital ito. Ospital ito. Sa ospital, pinakamura ang tao, pero pinakamahal din. Ang tao, wala silang pera, pero sa katawan nila, may mga bagay na gusto ng mayaman. Siyempre, mga organ. Direktor, hindi ka ba natatakot ma-analyze o mahuli sa ganitong bagay? Long, kuya, galing ka rin naman sa underground, diretsahan na lang tayo, wala namang tunay na investigasyon dito, basta may kakilala sa taas, may lakad sa baba, lahat ng bagay kayang ayusin. Sa mga taon na ito, nakalagpas din ako. Ibig mong sabihin, maraming taong Nasa taas ang involved dito. Mas mayaman, mas takot mamatay, natural sa tao iyon. mas lalo akong curious tuloy. Kung may chance na makakuha ng matching organ, may pag-asa pa bang mabuhay? Kung gusto niya pang mabuhay? Long, kuya, ang ibig mong sabihin. Anong pag-asa ang tinutukoy mo? Ang kahirapan, iyan ang pinakamalaking sakit sa mundo. Walang pera. Namatay, yun ang kapalaran. Pero kung makakatulong sila sa ospital ko, yun ang swerte nila. Hindi ba tao rin ang mahirap? Long, kuya, huwag kang magkunwari na mabait. Sa mga pabrika mo, mas marami ba ang namamatay kaysa sa akin? Parehong negosyo lang ito, walang mas mataas o mababa dito. Direktor, ang mga usapang ito, ipaliwanag mo sa kaibigan ko mamaya. Nandito na siya. Parang pamilyar. Ikaw ba ang investor ng Huacheng? Paano ka dapat tawagin? Ikaw. May multo. Akala ko si Direktor, ang dami mo ng kasalanan. Di ka ba natatakot sa multo? Kuya Long. Ikaw. Kayo. Magandang araw. Akala ko patay ka na. Si Bandy. Kayo rin ang nagligtas sa kanya. Tama ba? Tama. Salamat sa magaling mong tauhan. May ganyan palang gawain. Kaya nasundan namin ang mga bakas. Nahanap ka namin. Ang ebidensya ng smuggling ng pekeng gamot. Direktor, ngayong mga araw na to, siguradong nahirapan ka. Akala mo ba ikaw na ang panalo? Teritoryo ko to. Kung pinapasok kita dito, may paraan din akong hindi ka makalabas dito. Mga tao. Huwag kang mataranta. Kung may lakas ako pumasok, may paraan din akong lumabas. Huwag magmadali, Direktor. Mas mabuting tingnan mo muna to. Ikaw pala ang naglagay ng kamera. Hindi lang yan. Lahat ng sinabi nyo kanina. Peking gamot, peke ang pagligtas, benta ng organo. Wala nang kwenta ang mahihirap. Lahat naka-livestream na. Sa tingin mo ba kung patayin mo kami, may silbi pa? Global livestream to. Tuokun, tapos ka na. Ikaw pala ang naglagay ng kamera. Pinapasok mo ang mga tao nila. Traidor ka, Direktor. Galing lang ako sa ordinaryong pamilya. Pinaghirapan ko lahat hanggang makarating dito. Ako mismo, tinawag mong hampas lupa. Ayokong dumating ang araw na makita ko ang nanay at tatay ko sa ospital, makita ang anak ko, makita sarili ko. Long, dati kang siga sa Southeast Asia. Wala ka bang dugo sa kamay?
Paano mo ko hinuhusgahan? Oo, mahilig ako sa pera. Pero may konsensya pa rin ako. Wokon, sa tingin mo ba, ang pulis ngayon para pa ring iligtas ka? Anong sinabi niya? Doktor ba yan? Para siyang demonyo. Yung ospital na yon, dun namatay ang kamag-anak ko. May malinaw na ebidensya na may malaking sindikato ng organ trade dito sa syudad na to. Pagbebenta ng organo. Sobrang seryoso ang problemang medikal dito sa ospital. Diyos ko, doon pa naman ako nagpapagamot dati. Punta tayo sa Shinawa. Magreklamo tayo doon. Ebidensya ito ng kasamaan ng Xinhua. Isa lang itong maliit na bahagi. Mga tito-tita, wag na kayong pumunta sa masamang ospital na yan. Ito ang tunay na mukha ng Shinawa Hospital. Hindi inosente si Tuokon. Tingnan nyo, nakasulat lahat sa flyers. Binabalewala ng Shinawatra Hospital ang buhay ng tao, hustisya para sa amin. Huwag magtulakan, pumila ng maayos. Lumayo kayo. Tigil na kayong lahat. Kung hindi, maghihigpit kami. Hindi kami lalayo. Umatras na nga kami ng paulit-ulit, pero hindi naging payapa ang lahat. Kung umatras pa ang mga kaanak, mas marami pang masasaktan. Hey, masyado nang marami ang tao dito. Dumarami pa ang mga sibilyan na papalapit. Bawal tayong gumamit ng dahas. Anong gagawin natin? Halimaw! Hulihin ng direktor! Ipakita sa buong mundo. Ikaw? Ano ba talaga ang gusto mo? Hustisya. Walang tunay na hustisya sa mundo, may panalo at talo lang. Direktor, bakit ka tumatakbo? Tigil. Ito ang ikatlong palapag. Isang grupo ng mga walang utang na loob. Hoy, Benedicto Sarmiento. Tulungan mo ako, Benedicto Sarmiento. Nandito ako. Isama mo ako. Ito ang taong nasa likod ni Tuokon. Ang bilis nilang pumatay para patahimikin ng tao. Talagang malupit sila.
Ano ang sinabi mo? Ito. Ang operating room ko. Iniligtas mo ako. Ikaw ang nanalo. Pero hindi ko sasabihin kung kanino siya. Sinabihan kita. Huwag kang makipagbanggaan sa kanya. Akala mo gusto kong ipasabi mo kung sino ang nasa likod niya. Kung hindi, paano? Ang taong tulad niya. Hindi pwedeng wala kang kahinaan sa mga kamay niya. Hindi ko gugustuhin mag-aksaya ng oras dito. Tungkol sa kinabukasan. Kung maglalaban tayo. Kung paano tayo maglalaban. Baka wala na itong kinalaman sa'yo. Bakit mo pa rin ako niligtas? Ikaw? Anong gusto mong gawin? May tama ka ng bala. Ginawa ko lang ang simpleng pagpigil ng pagdurugo. Hindi ko kayang iligtas ang buhay mo. Lahat ng kailangan mo nandito. Gamot, kagamitan, gasa. Lahat ng gusto mo. Nandito lahat. Ikaw? Hindi mo dapat gawin ito. Ikaw ay isang doktor. Noong idinala ang kuya ko, sa operating room na ito, ganoon din, may doktor. May gamot. May kagamitan. Parang buhay ay maaaring iligtas. Nagbibigay ng kapanatagan. Pero hindi ninyo siya nailigtas. Bumalik ka. Hindi ko magagawa ang operasyon sa sarili ko. Hindi mo pwedeng iwan ako dito. Ito ay pagpatay. Pagpatay. Hindi ba sinabi mo na ang mamatay dito ay bahagi ng kapalaran? Nangangako ako, gagamitin ko ang aking kakayahan bilang doktor. Upang magligtas ng buhay at magpagaling ng sugatan, hindi ako magtatangi sa mayaman at mahirap, pantay-pantay ang lahat. Doktor, salamat. Mabuti kang doktor. Balang araw tiyak na marami kang matutulungan. Napunit ang ugat, kailangang operahan agad. 20,000 ang gastos. Kung walang pera, wala nang magagawa. Ipagbigay alam na lang, hindi naging matagumpay ang resuscitation. May tao, tulungan. Kaya pala ganito. Ang pakiramdam. Paumanhin. Ilang oras ang nakalipas, natagpuan ng pulis si Tuokun. Sinawa, matapos gamutin, nalampasan ang panganib. Pagkatapos ay dinakip. Uy, Tito, ano yan? Mga bituin. Hindi ba nasa langit ang mga bituin? May mga bituin sa lupa. Sila ang mga taong nawala ang mahal sa buhay, na nagtaas ng liwanag. Eh, nandyan din si Papa? Oo. Tingnan mo yung mga ilaw. Bawat liwanag. Isang tao yan. Tinitingnan din. Tayo ng papa mo. Papa, sobrang miss ka ni Xiaoyu. Hindi pa tapos ang lahat. Ano? Tingnan mo. Ang dami na ngayong tao, nakasama natin. Lu Zhang, isang taga-Huago, naging bayarang sundalo dati. Ang saya nitong malaman